Pagkatapos ay tumingin siya sa grupo ng mga estudyante at nagsalita. Lahat ng estudyante maliban sa mga nagdulot ng kaguluhan ay maaaring umalis. Nang siya ay tumiyupad sa kanyang salita, nagdulot ito ng takot kay Efraina na lihim na nag-isip, sira na ako. Sa silid ng interogasyon, isang propesor ang tumingin kay The VQ Line at nagtanong, kaya narito ka na. Pangulo ng konseho at punong propesor The VQ Line. Talaga, ang dalawang ito ay tunay na huwaran para sa buong hanay ng mga manggagaway. May dalawang propesor na nakatayo sa tabi nila, sila ay si Propesor The VQ Line. Sa suportang kimika at Propesor Efraina sa kahalagahan ng espiritu. Ang dalagang may kahel na buhok na may suot na sombrero ng mangkukulam ay tumingin sa kanila at nagtanong. Maligayang pagdating Propesor Efraina, Propesor The VQ Line. Humihingi ako ng paumanhin sa biglaang pagtawag sa lahat, ngunit salamat sa mabilis na pagdating, hindi ba, Propesor The VQ Line? At siya ay si Adolay Celian, Pangulo ng Tower of Magic ng Universidad. Sa silid, lahat ng mga propesor ay nakaupo sa isang upuan na nakahanay. Isa sa kanila ang nagtanong, sino ang naglakas loob na saktan ang isang dalaga ng pamilyang Hewlett? Sinabi na ito ay isang mababang uri, hindi pa nga isang regular na estudyante. Ito ang dahilan kung bakit sila ay walang katayuan at talagang kahabag-habag. Si Efraina ay ngumiti habang tumingin kay The VQ Line at nagsalita. Ngunit narinig ko ring maayos na naayos ni punong propesor The VQ Line ang bagay na ito bago pa ito maging gulo. Si The VQ Line sa tabi ay sumang-ayon. Tama, talagang kahanga-hanga. Sa mga papuri ng dalawang propesor, no corresponding translation found. Ngunit narinig ko ring maayos na naayos ni punong propesor The VQ Line ang bagay na ito bago pa ito maging gulo. Si The VQ Line sa tabi ay sumang-ayon, tama, talagang kahanga-hanga. Sa mga papuri ng dalawang propesor, si The VQ Line ay hindi nagsalita. Siya ay nagmamasid sa paligid at lihim na nag-isip. Siya ay nagpapanggap na magaling. Lahat ng mga propesor dito ay mahusay sa politika. Kaya ang resulta ng pulong na ito ay tila nakatakdang mangyari. Sa isang panig ay si CVA, anak ng makapangyarihang pamilyang Hewlett. At sa kabilang panig ay si Efraina, isang banyagang aristokrata, na halos isang karaniwang tao. Malinaw na makikita kung kanino sila kakampi. Kaya, kailangan kong baguhin ang resulta ng pulong na ito mula sa simula. Napansin ko na, ang dami ng pulang enerhiya ay lumalabas mula kay Efraina. Ito ay isang bagay na tanging ako lamang ang nakakakita. Masyadong maliit sa mga mata ng mga tagamasid. Ang kapalaran ng isang kontrabida, na naglalarawan ng isang kontrabida. Ang buong mundo ay umaasa na siya ay mamatay. Gayunpaman, ang mga bagay na hindi makakapatay sa kanya, ay nagiging dahilan upang siya ay lalong lumakas. Ang kapalaran ng isang kontrabida ay naaktibo na. Kung hindi ko mababago ang resulta, ang aking kamatayan ay lalapit na. Si Efraina at CVA ay parehong nakaupo sa gitna ng silid. Pagkatapos ay isang tinig ang umabot at nagdeklara, ang pulong ng disiplina sa pagitan ng dalawang batang manggagaway na sina Efraina at CVA ay opisyal nang nagsimula. Si Z ay tumingin kay Efraina at nagalit na sumigaw sa mga nagdulot ng kaguluhan sa loob ng campus. Kung hindi dahil kay punong propesor The VQ Line, may mga tao na maaaring nasaktan. Bakit nga ba nag-away ang dalawa? Sa tanong ng kanyang interogasyon, si Efraina ay nakayuko sa pagkadismaya at sumagot, hindi ko masabi. Nang marinig ang sagot niya, nagalit ang propesor at sumigaw, ano? Si Efraina ay tumingin pataas at sa kanyang isipan ay nag-isip, ang salot na iyon ay nagmamasid mula sa kung saan. Kaya hindi ko masabi ang anuman. Pagkatapos ay naalala niya ang mapanlait na tingin ni CVA sa kanya at nagsalita. Narinig ko na namatay ang iyong ama. Habang siya ay nag-iisip, lalo siyang nasaktan at lihim na sumigaw. Tiningnan ni CVA ang aking ama na may mapanlait na tingin. Patuloy na pinapagalitan ako, ngunit hindi ko maaring sabihin iyon sa harap ng kaaway. Habang siya ay nag-iisip, lalo siyang nasaktan at hindi mapigil ang umiyak. Nang makita siyang umiiyak, si Sloan mula sa itaas ay tumingin at nagalit na nagtanong, ano ang ginagawa mo? Ito ba ay dahil sa iyong inferiority complex? Dapat mong makita ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong katayuan at ni The VQ Line.
na naglakas loob na maliitin ang isang halatang bagay. Sa mga hindi kaaya-ayang salita niya, si Efraina ay hindi naglakas loob na tumutol. Siya ay humawak ng kanyang mga kamay at tahimik na nagtitiis. Si Sloan ay tumingin kay The VQ Line at nagsalita, "Kaya, The VQ Line, ikaw na ang magsalita." Sa klase, aksidenteng nasira ko ang kanyang takdang aralin, at nagdulot iyon ng isang pagtatalo. Nang marinig ang kwento, si Sloan ay nagkomento na parang nagulat, "Ano? Kaya hindi sinasadya ni The VQ Line iyon." At si Efraina ay ginamit ang pagkakataong iyon upang magdulot ng kaguluhan. Mula sa isang mababang uri na walang katayuan na naglakas loob, "May problema ka ba sa pagkontrol ng iyong galit?" Pagkatapos ay nagmungkahi siya sa Pangulo tungkol sa kung paano ito dapat hawakan. "Ginoo Pangulo, dapat nating paalisin siya. Hindi natin maaring palakasin ang ganitong uri ng karahasan." Sa mga hindi totoong salita, ang kanyang mga mata ay naging mas malungkot hanggang sa siya ay masaktan. Sa kanyang isipan ay nag-isip, "Malamig. Kailangan kong marinig ang lahat ng uri ng mapanlait na salita sa isang pulong ng disiplina sa paaralan. Lahat ng mga parusa ay nakatuon sa akin, at hindi makapagbigay ng anumang paliwanag. Walang sino man ang tumayo upang ipagtanggol ako, lahat ay talagang malamig." Habang siya ay nag-iisip, lalo siyang nagalit kay The VQ Line. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng puot at lihim na sumigaw, "The VQ Line. Lahat ng ito ay dahil sa kanya." Mula sa itaas, si Adler ay tumingin kay The VQ Line at nagsalita, "Kaya, mukhang nagkasundo na ang ating mga pananaw. Ginoong The VQ Line, dahil ikaw ang saksi sa pangyayari, mangyaring ibigay ang iyong opinyon bago tayo dumating sa conclusion. Ako si The VQ Line, bilang punong guro ng tower na ito at miyembro ng komite ng disiplina." Nang marinig ni Efraina na siya ay nagsisimula ng magsalita, hindi may iwasang mag-isip, "Tapos na." Si The VQ Line ay nagsalita, si CVA Von Josefine iulit, "Talaga bang iniisip mo na wala kang kasalanan sa pangyayaring ito?" Si The VQ Line ay nagtanong, "Itatanong ko ulit, talagang iniisip mo na wala kang kasalanan?" Si Efraina na nakaupo sa tabi ay nagulat at nag-isip, "Ano? Anong kabaliwan ang nangyayari?" Sa kanilang panig, si Zed ay tumingin kay The VQ Line at nagtanong, "Guro, ano ang sinasabi mo?" Si The VQ Line ay hindi nagbigay pansin sa kanyang mga salita. Siya ay tumingin sa ibaba at nagpatuloy, "Maaari mong ganap na mapigilan ang pangyayaring ito, ngunit hindi mo ginawa. O marahil ang kakayahang pinahahalagahan ng lahat sa iyo. Maaari mong ganap na mapigilan ang pangyayaring ito, ngunit hindi mo ginawa. O marahil ang kakayahang pinahahalagahan ng lahat sa iyo. Sa katunayan, hindi ito gaanong mahalaga." Nang siya ay nagsalita, si The VQ Line ay hindi may iwasang magulat. Agad siyang yumuko at nagsalita, "Humihingi ako ng tawad, sa totoo lang. Hindi ko siya pinigilan dahil gusto kong makatagpo siya ng mas malaking problema." Sa mga salita ng paghingi ng tawad ni The VQ Line, si Efraina ay nagulat at nag-isip, "Ano? Bakit hindi tinanong ni The VQ Line ako, kundi si The VQ Line ang tinanong? Malinaw na ako ang may kasalanan." Sa kanilang panig, si Sloan ay tumingin kay The VQ Line at nagtanong, "Ngunit gayunpaman, punong guro The VQ Line, hindi kasalanan ng depensa. Kasalanan ito nang nag-umpisa ng gulo." Sa mga salita niya, si The VQ Line ay nagtanong, "Kung ayon sa tunay na kalagayan, ako ang nagdulot ng klase ngayon. Guro The VQ Line, gusto mo bang aminin ko ang kasalanan?" Nang makita ito, siya ay labis na naguluhan at kailangang ipaliwanag, "Hindi. Siyempre hindi. Iniisip ko lang na hindi ito maganda." Ang pagtingin sa isang ganitong sitwasyon ay labis na nakakagulat kay Efraina at nag-isip. Siya ay nagtatangkang tumutol sa punong guro The VQ Line, na nasa panig ni The VQ Line. Sa wakas, bakit siya umabot sa ganitong antas? Upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Adulay sa tabi ay nagmamasid sa nakagugulat na tanawin at bigla siyang pumalakpak. At nagsalita, "Sapat na." Pagkatapos ay lumingon siya at ngumiti sa kanila at nagsalita, "Ang mga bata ay dapat magkaroon ng pagkakataong magtalo at makipag-ugnayan upang lumago. Ang dalawang ito ay bagong lumabas bilang mga batang manggagaway. Sa halip na hanapin ang mga pagkakamali at ibaba sila, sa palagay ko dapat nating kalimutan ang bagay na ito sa isang pagkakataon.
Pagkatapos ay pinatawad niya silang dalawa at walang anumang anyo ng disiplina na ipapataw. Pareho, bumalik na kayo. Matapos marinig ang pahayag, ang mga kamay ni Efraina ay patuloy na nanginginig at nag-isip, ano? Handa na akong ma-expel. Si The VQ Line na kilala ko ay tiyak na gagawin iyon, ngunit bakit? Matapos ang pagpupulong, si Zed ay naglakad sa tabi ni The VQ Line. Habang siya ay naglalakad ay nagsalita, tulad ng inaasahan mula sa punong propesor na si The VQ Line. Siya ay may pambihirang paraan ng pagsusuri sa sitwasyon, lahat para sa kapakanan ng mga estudyante. Bigla, si The VQ Line, na may malamig na ulo, ay sumulyap pababa. Si Efraina sa ibaba ay mahigpit na hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay at nakatingin ng matagal sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya, may isang bagay akong nais itanong. Sabay sa pag-iisip sa kanyang isipan, naalala mo ba ang pangalang Luna? Alam mo ba ang tungkol sa aking ama? Alam mo ba na siya ay nagdusa ng buong buhay niya sa ilalim ng iyong mga kamay bago siya nagpakamatay? Burahin. Si The VQ Line ay tumingin pababa sa kanya at naisip, tulad ng inaasahan ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Naaalala ba niya ang angkan ng Luna at ang paraan ng pagkamatay ng aking ama sa ilalim ng kanyang mga pangarap? Si Julie ay tila malungkot sa kanilang huling pagkikita. Ngunit kung sakaling naaalala pa ni The VQ Line, ano ang mangyayari kung bawiin niya ang hatol upang protektahan ang kanyang sarili? Si Julie ay pinaikit ang kanyang mga mata at nag-isip, gayunpaman. Kung hindi man niya naaalala ang aking ama, hindi ba't mas masakit iyon? Habang siya ay nag-iisip, nagsalita si The VQ Line. Hindi mo na kailangang magtanong. Yumuko si The VQ Line upang payuhan siya. Huwag sayangin ang iyong talento sa mga bagay na nakaraan. Nakatayo siya roon ng tahimik, nag-iisip na, talagang. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay upang pigilin ang kanyang emosyon at nagpa siya na tumulong. Naalala ni The VQ Line ang akin at ang aking ama, kung hindi. Wala siyang dahilan upang tulungan ako. Naramdaman ni The VQ Line ang kanyang responsibilidad. Kaya ang dahilan kung bakit siya tumulong sa akin noon ay dahil sa awa. Itinaas ni Julie ang kanyang ulo. Dalawang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, napakabanayad. Kahit papaano hindi siya nakalimot, at kung siya ay may alaala pa sa akin. Sapat na iyon, sa isip, ngayon ay sapat na, niyakap niya ang kanyang mukha at umiyak. Ang sistema ay umingay, ang kapalaran ng kontrabida, sa itaas ang kamatayan, bentahin ng tindahan dagdag 2. Sa sasakyan na mabilis na tumatakbo sa kalsada, nangyari ba iyon? Kahit na si Hin ay tumingin kay The VQ Line at nagsabi, sa anumang kaso. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa batang iyon, si Ludwig iulit. Ang pinuno ng angkan ng iulit, isang super mage. Talagang may talento si Luna. Ngun, kahit na si Hin ay tumingin kay The VQ Line at nagsabi, sa anumang kaso. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa batang iyon. Si Ludwig iulit, ang pinuno ng angkan ng iulit, isang super mage. Talagang may talento si Luna, ngunit siya ay nawalan ng kanyang pagkakataon. Naalala ni The VQ Line ang nakaraan, 10 taon na ang nakalipas. Noong araw ng pagsusulit para sa pagpasok sa akademya, nakilala ko siya sa unang pagkakataon, hindi makapaniwala. Sinabi ng guro, pareho kayong may potensyal na maging mga mataas na mage. Ano? Ang dalawa ay mula sa aming teritoryo. Ano ang nangyayari? Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa huling pahayag. Ang rurok ng walang katapusang mundo ng mahika. Isang pagkatao na kahit ang emperador ay hindi maabot. Ang mga nakarating sa antas na iyon ay tatawaging mga mataas na mage at ang kanilang mga pangalan ay isusulat sa kasaysayan ng kontinente. Gayunpaman, ayon sa tradisyon, 3 tao lamang ang maaaring maging mataas na mage sa parehong panahon. Anuman ang kanilang paaralan o espesyalisasyon, iyon ang hindi mababago na batas ng mga disipulo ng mage. Sa panahong iyon, bukod sa posisyon ng 2 upuan na walang laman. Isa sa mga iyon ay malamang na nakalaan para kay Adelaide, ang pinuno ng Magic Tower. Sa madaling salita, ako ang tagapagmana ng angkan ng Hewlett at si Iphigerne. Ang aming mabilis na kamag-anak.
ay kailangang makipagkompetensya para sa huling posisyon. Naiintindihan ko kahit na hindi na kailangang ipaliwanag ng aking ama. Kaigan Luna, mangyaring isuko ang hangarin na ipasok ang iyong anak na babae sa akademya. Nang araw na iyon, napagtanto ko ang tunay na dahilan kung bakit ang angkan ng Yulet ay umapak sa angkan ng Luna. Dahil sa akin, ginawa nila iyon upang ako ay maging mataas na mage sa halip na si Iphigerne. Iyon din ang aking hangarin at kapalaran. Si The VQ Line ay bumantong hininga, hindi, ako ay talagang malas lamang. Kahit na si Hin ay nagsalita upang ipaalala, kahit na hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa batang iyon. Ngunit kailangan mong mag-ingat kay The VQ Line. Kung Phi La Kedun Gian, So Th Hanta Dang Luang Tuang, Nong Ki Si Entre. Hanta Tong Duc Goy La Thina I Biet Duc, Mo Nga Inaodo. Hanta So Th Vuon Lane BTNG. Si The VQ Line ay nag-isip ng malalim tungkol sa nakaraan. Matagal ko nang alam na si Professor The VQ Line. Tiyak na nagdulot ako ng pagkawala ng mana ni Iphigerne. Naglatag ako ng bitag upang kapag ito ay nakipag-ugnayan sa mana ni Iphigerne, ito ay sisibog. Mas seryoso ang sitwasyon, mas lalala ang kanyang pagkakasangkot. Ngunit si The VQ Line ay agad na nakakita sa aking plano. Kahit na sinuri ko ng mabuti, tiyak na walang senyales ng mahika ng pagmamasid sa silid. Gayunpaman, pinilit niya akong makipagkompromiso. Sa halip na ipakita na ako ang nasa likod nito, alam ko ang lahat, kaya't mas mabuti pang makipagtulungan ka sa akin. Iyon ay isang banta na kailangan kong tanggapin. Akala ko siya ay isang mapagmataas na tao na may kaunting higit na talento kaysa sa karaniwan. Si The VQ Line ay nag-isip ng sandali at muling natakot sa kanyang sarili na pawisan. Ngunit anong uri ng tao ang kanyang tulong? Ilang araw pagkatapos sa tahanan ni The VQ Line, si The VQ Line ay nag-ayos ng kanyang kasuutan habang narinig ang tinig ng tao. Nandyan na ba? Handa na ba ang araw? Agad siyang sumagot, bababa na ako. Ang sasakyan ay mabilis na tumatakbo sa pangunahing kalsada. Ang pagsuporta kay Iphigerne ay talagang isang matalinong desisyon. Dahil dito, naalis ko ang isang variable na maaaring humantong sa kamatayan at nakakuha pa ng mga puntos sa tindahan. Hindi ko kailanman inisip na ang nagtanong noon ay si Iphigerne. Ngunit tila siya ay may kaunting galit kay The VQ Line. Si The VQ Line ay malamig. Siyempre, maaaring si The VQ Line ay makapagpabago sa akin dahil sa nangyari. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian kundi ang patayin ang panganib sa aking harapan. Tungkol sa mga sosyal na kaganapan, nais ko pa ring makilahok, gayunpaman. Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataon. Maaaring makakuha ng karagdagang puntos sa tindahan sa pamamagitan ng abiso ng sistema na umuugong. Ang side quest na lumahok sa kaganapang iyon sa simula ng taon. Nagdaragdag ng 5 puntos sa tindahan. Naisip ni The VQ Line na nakakasawa. Kailangan niya ng hindi bababa sa 5 puntos sa tindahan upang makakuha ng akses sa tindahan. Kaya't dapat niyang bigyang pansin ang mga kilalang tao sa kaganapang ito. Huminto ang sasakyan sa isang marangyang palasyo. Pagpasok ni The VQ Line, sinalubong siya ng isang katulong. Binati siya bilang Professor The VQ Line. Ang buong malaking bulwagan ay puno ng tao. Nakita ni The VQ Line na masaya silang naglalaro. Iniisip na ang buong lugar na ito ay puno ng mga mataas na uri ng maharlika. At nakakita siya ng maraming pamilyar na mukha, lalo na, tumingin si The VQ Line sa direksyon ng isang figura na dati niyang ginawang huwaran. Mukhang tama ang desisyon na pumunta dito, di ba? Isa sa mga ito, nang makita siya ni Gani, masayang lumapit. Sino ito? Hindi ba't si Professor The VQ Line? Ang anak ko ay nag-aaral sa klase mo. Ang pangalan niya ay... Lahat ay lumingon sa tinig niya. Ginoong Gani, nabasa ko ang tungkol sa iyong mga tagumpay sa magasin ng kontinente. Nang marinig ito, siya ay nagulat. At ito na si Gani, Professor The VQ Line. Palagi kong gustong makilala ka, napaisip si The VQ Line. Humihingi ng tawad sa kanyang naunang sinabi. Ginoong Gani, nabasa ko ang tungkol sa iyong mga tagumpay sa magasin ng kontinente. Nang marinig ito, siya ay nagulat. Gusto mo bang kumain kasama kami? Ang pamilya ko ay, kalimutan mo na, narinig ko ang isang tao na binanggit si Gani.
Kung makakakilala ko siya, isang figure na gaganap ng mahalagang papel sa kwento. Iyon ang magiging pinakamagandang bagay na magagawa ko ngayon. Panipi, iyon ang magiging pinakamagandang bagay na magagawa ko ngayon. Nagsimula siyang tumingin sa paligid. Ngunit nasaan siya? Narinig ko ang pangalan niya dito. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito upang makilala siya. Sa pasilyo, isang batang babae na may maikling pulang buhok, nakatingin kay The VQ Line. Siya ay si Janisa, ang ikalimang pinakamalakas na tauhan sa simula ng kwento. Sinusuri ni The VQ Line ang paligid. Nasaan si Gani? Tumingin siya sa paligid. Sa isip-isip, tiyak na malapit lang siya. Nakakita siya ng isang bagay sa itaas. Tumingin siya pataas, nahanap na. Si Gani, nakatayo mula sa itaas, nakatingin pababa. Ang babae na may pulang buhok sa magkabilang panig, nakasuot ng kasuotan ng isang mananaliksik. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga hakbang. Kailangan kong magmadali at baka siya na ang iniisip ko. Herina, mula sa malayo, lumapit, Professor The VQ Line. Nagulat si The VQ Line, sa sandaling iyon. Herina, ang sikat na Janice Yung, ang tanging wizard ng imperyo na niranggo bilang ikaapat ng emperador. Panipi, unti-unting lumapit si Herina. Ginoong Profesor, naaalala mo pa ba ako? Talagang isang karangalan, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ang iyong mga pagsasaliksik? Bigla namang naging masyadong matagal, pero narinig ko ang ilang balita kamakailan. Panipi, tinanong ni The VQ Line, anong balita ang tinutukoy mo? Wala namang masyadong mahalaga. Narinig ko lang na ang iyong mga pagsasaliksik ay tila natigil sa loob ng 7 taon. At hindi ka nag-iisa sa mga nagdududa sa iyong kakayahan. Nakakunot ang noo ni The VQ Line, malinaw na nag-uudyok siya sa kanya. Siya ay dating kaklase ni The VQ Line sa universidad, iniabot ang kamay. Kung kailangan mo ng tulong, dati silang may magandang relasyon. Ngunit nang mawala ang posisyon ng punong propesor kay The VQ Line, nagsimula siyang magpakita ng inggit at galit. Lumihis si The VQ Line, maaaring dati ay nakakaramdam siya ng inis. Ngunit para sa kanya, ang mga salitang ito ay walang kahulugan. Sa kabila ng katotohanan ang mga chismis na binanggit ni Herina ay totoo. Nagulat siya nang tumingin pataas. Sa itaas ng pasilyo, nawala na ang batang babae, nag-iwan ng puwang. Umalis na siya, nawala na si Gani. Herina, pamapalo sa dibdib, kung patuloy kang magmamalaki, walang sino man ang magugustuhan sa iyo. Ngunit hindi pinansin ni The VQ Line si Herina at nagalit na umalis, at ngayon, nawala ko siya dahil sa pag-aaksaya ng oras sa taong ito. Nang dumaan siya sa tabi ni Herina, huminto si The VQ Line, Hoy, Herina. Sumagot siya, umuwi ka na. Ang boses ni The VQ Line ay naging nakakatakot na nagulat si Herina. Huwag kang magbiro at umalis ka na. Ang pangalan mo ay Amoy Keso. Panipi, matapos siyang umalis, nagulat si Herina at humarap. Ano? Amoy Keso, sinabi mo. Sumpa, kailangan kong mabilis na mahanap si Gani. Bago siya umalis sa salo-salo, nasira na ang aking plano. Panipi, mula sa loob ng kastilyo, narinig ang tawag. Professor The VQ Line, nasaan ka? Napabuntong hininga si The VQ Line, kahit na naalis na si Herina. Napakaraming nakakainis na tao pa rin ang sumusunod sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga sosyal na pagtitipon. Isang tawag mula sa labas ang nagpagulat sa kanya, Professor The VQ Line. Ang batang babae na hinahanap niya ay nakasandal sa rehas. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa kanya, Gani. Tahimik siyang naglagay ng kamay sa rehas sa likod, nagkita tayo muli dito. O naghahanap ka ba sa akin? Tumingin si The VQ Line sa kanya, hindi makapaniwala na habang siya ay nag-iisip kung paano makawala sa mga nakakainis. Nakatagpo siya kay Gani, ngunit higit sa lahat, hindi ba't nagkakilala na sina Gani at The VQ Line dati? Nakapamaywang si The VQ Line at ngumiti, nawawala lang ako. Nagbibiro ka ba? Alam kong hinahanap mo ako dahil may gusto kang pag-usapan. Panipi, pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Humihingi ako ng tawad sa nakaraang misyon, ngunit naibalik ko na ang parehong deposito at bayad sa kon. Panipi, kakainis, nakatagpo siya kay Gani, ngunit higit sa lahat, hindi ba't nagkakilala na sina Gani at The VQ Line dati? Nakapamaywang si The VQ Line at ngumiti, nawawala lang ako.
Nagbibiro ka ba? Alam kong hinahanap mo ako dahil may gusto kang pag-usapan. Panipi. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Humihingi ako ng tawad sa nakaraang misyon. Ngunit naibalik ko na ang parehong deposito at bayad sa kontrata. Kaya't maaari bang kalimutan na lang ito? Nanahimik si The VQ Line. Mukhang ang relasyon nila ay nakabatay sa transaksyon. Nakatayo silang magkatapat. Nagpatuloy si The VQ Line. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko maibigay ang isang batang may talento sa mahika na iyong hiniling. Hindi ko sinasabi na hindi ko sila naipadala, di ba? Ngumiti siya ng bahagya. Nakabonding ko sila, kaya hindi ko sila maibigay sa iyo. Panipi. Nanatiling tahimik si The VQ Line. Ano ang sinasabi niya? Ngunit tila naintindihan na ni The VQ Line. Ito ay isang pagsisikap na ituwid ang kanyang mga pagkukulang sa pamamagitan ng paghahanap ng isang batang may talento. Maaari bang itanong ko ang isang bagay? Sumagot siya. Anong bagay? Hanggang kailan mo balak mabuhay ng ganito? Hanggang kailan? Naalala niya ang mga pamilyar na mukha noon, bago siya pumasok sa katawan ni The VQ Line. Naniniwala siya sa mga matatamis na salita ng mga walang silbi. Sadyang winasak ang tiwala sa paligid niya, at nakasakit ng maraming tao para lamang ipagmalaki ang kanyang sariling reputasyon. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, umasa siya sa rehas at humarap. Ngunit mula ngayon, mamumuhay ako ng iba. Panipi. Tumingin si Gani sa kanya, hindi ko inasahan na makuha ko ang ganitong sagot. Sinabi niya, akala ko'y susubukan mo akong patayin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya dahil sa nakatanggap ako ng isang napakasikretong misyon, at tumakas. Sumagot siya, ito ay isang labis na pag-aalala. Panipi. Sinusuri siya ni Gani, nag-iisip, talagang susubukan niyang patayin si Gani. Isang tao na may kakayahang makipaglaban sa pinakamataas na antas sa panahong ito. Talagang wala siyang takot sa kamatayan. Kudlit Panip. Hindi ko alam kung paano si The VQ Line noon. Ngunit si Gani ay isang tauhan na kayang pumatay sa isang kisap mata. Kudlit Panip. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi matitinag at isang dalubhasa sa mahika. Isang mandirigma at mananaliksik na umabot sa rurok ng pisikal na lakas. Panipi. Isang dalubhasa sa mahika, kapag umabot ka sa rurok ng mahika. Maaari kang kumilos sa isang nagkakaisang anyo, kahit nasa iba't ibang anyo. Ang katawan na hindi matitinag ay ang yugto kung saan ang buong katawan mo ay nagiging matibay tulad ng diamante. Dahil pumasok ako sa kanyang katawan, kung si The VQ Line noon, marahil ay nagpadala na siya ng mga mamamatay tao kay The VQ Line. Kung ginawa niya iyon, marahil siya na ang namatay. Panipi. Nag-isip siya, ngayon ay medyo naiiba kumpara sa inaasahan ko. Kumain ba siya ng maling bagay? Ngunit sa kabila ng lahat, natapos ko na ang layunin ng selosalo na ito. Panipi. Magtatag ng relasyon, wala nang dahilan upang manatili pa ako dito. Lumiko si The VQ Line at naghanda ng umalis. Uuwi na ako. Huwag mag-alala ng walang dahilan. Kudlit Panipi. Nag-aalala siya. Ayos lang ba talaga? Wala bang pag-atake o sino mang mamamatay? Bahagyang umikot si The VQ Line at malamig na sumagot, napakabobo. Si Gani ay tila natigilan, tahimik na nakatingin sa kanya. Habang naglalakad si The VQ Line, iniisip, tulad ng sinabi ni Gani. Sa kapangyarihan ni Joe Kulay, maaari kong samantalahin ang asosasyon ng mga mananaliksik upang magbigay ng presyon sa kanya. Ngunit ang paggawa nito ay magdudulot ng mga hindi inaasahang pagbabago na may kaugnayan sa aking kamatayan. Ang kapalaran ng mga kontrabida, ang pagbabago ng pagkamatay ay naiiwasan. Nagdaragdag ng isang puntos sa tindahan, nag-alala siya, naalala ang pag-uusap kay Gani, dati ay nakayanan ko lang. Ngunit ngayon ay naiiwasan ko na. Hindi ko namamalayan. Ngunit iyon din ay isang sitwasyon mula sa ibang Diyos. Tumingin si Ann sa mga tao na nagdiriwang sa harap niya. Hindi siya makaramdam ng seguridad kahit saan sa mundong ito. Nagalit si Zelay at itinukod ang kamay. Hoy, gaano pa ba katagal ka dyan? Si Zelay, kamag-anak ni Julia, ay isang explorer, antas 12. Si Julia, na nakadapa ang kamay sa kanyang panga, ay nabigo. Ayaw ko talagang pumunta dito mula sa simula. Panipi. Nag-aalala siyang tumingin kay Julia. Si Julia ay may masamang pakiramdam,
Tinanong ni Zelay. Kamusta na ang relasyon mo sa taong iyon? Si Julia ay umungol ng bahagya. Ipinaliwanag ni Zelay. Ang ibig kong sabihin ay si Professor de VQ-Line. Nag-aalala ako dahil sa dami ng mga chismis. Panipi. Nang marinig ito, naisip ni Julia ang kanyang likod. Kinagat ang kanyang mga ngipin at pumikit. Tila may isang pakiramdam ng kawalang katiyakan sa kanyang puso. Malungkot niyang sinabi, "Siyempre, hindi ito maganda." Mula sa hagdang bato, isang lalaki ang lumitaw. "Hoy, masyado kang malakas magsalita." Panipi. Nagulat si Julia at lumingon. Nang makita siya, labis siyang nagulat, si The VQ-Line. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdang bato. Ang mga tao sa paligid ay nag-usap-usap. Ano? Umalis na si Professor The VQ-Line. Ang lalaking mahilig sa mga sosyal na pagtitipon, at umalis siya nang hindi man lang tumingin sa kanyang fiancé. Panipi. Nagbulong-bulungan ang lahat. Marahil ay dahil hindi maganda ang kanilang relasyon. Panipi. Marahil ay dahil hindi maganda ang kanilang relasyon. Kung gayon, marahil ang mga naunang chismis ay totoo. Dahil umalis si Gakulin sa pagtitipon ng mas maaga kaysa sa karaniwan. May mga bulong-bulungan na ito ay dahil sa hidwaan kay Julia. Ngunit syempre, hindi alam ni Kim Woojin ang tungkol dito. Natapos ang mga gawain, nakilahok sa sosyal na kaganapan sa simula ng taon, 0. 5 puntos sa tindahan, kasalukuyang puntos 4. 5. Si Woojin ay nag-iisip. Isang linggo na ang nakalipas mula nang siya ay lumahok sa sosyal na kaganapan sa simula ng taon. Ang kanyang mga kapatid ay nag-ensayo, patuloy na nag-iisip sa kanyang isipan. Sa panahong iyon, bukod sa pag-alala sa araw-araw at pagsasanay sa pangunahing kontrol ng bagay, naramdaman niyang napakahina ng kanyang pisikal na kondisyon, kaya't nagsimula siyang mag-ensayo. Ang dahilan ay, ang kanyang katawan ay puno ng pawis. Muntik na siyang mamatay sa isang mapanganib na hakbang. Ilang araw na ang nakalipas. Isang malakas na tunog ang umabot mula sa isang gusali. Isang lalaki ang nakahiga sa tabi ng bahay. Si Woojin ay hindi maayos. Pinilit niyang bumangon. Kung siya ay isang karaniwang wizard, marahil ay patay na siya. Paano siya nakatiis sa maraming katangian ng tao? Matapos makatagpo kay Gani sa nakaraang pagkakataon, siya ay sabik na magkaroon ng mas malaking kapangyarihan, kaya't nagdagdag siya ng kontrol sa apoy sa kanyang orihinal na kakayahang kontrolin ang mga bagay. Napagtanto niya na, upang palakasin ang kakayahan sa pagmamanipula ng metal. Ang layunin ay upang i-upgrade ang lakas sa pamamagitan ng ibang core ng mahika at kontrol ng bagay. Ang pamamaraang ito ay tumutulong na paikliin ang oras ng pag-aaral ng mahika. Ngunit kapalit nito, ito ay labis na mapanganib. Matapos mapagtanto ang nakababahalang presyon na inilalagay nito sa katawan, nagpasya siyang kailangan niyang magpakatatag sa pisikal na pagsasanay. Balik sa nakaraan, si Woojin ay patuloy na nag-eensayo. Sa resulta ay nakapag-set siya ng isang schedule sa umaga. Ang kanyang katawan ay puno ng pawis. Huminga siya ng malalim. Panahon na para magtrabaho. Panipi. Isang malakas na tunog ang umabot. Alan, ano ito? Si Woojin ay nakakunot ang noo habang tinitingnan ang ulat sa kanyang harapan. Isang anunsyo mula sa tower ng mahika. Ang kanyang mga kilay ay nagugpong. Ang nagpadala ay ang komite sa pagsusuri ng kakayahan ng mga propesor. Si Woojin ay naghahanda na umalis. Sa kanyang isipan ay umuukit ang pahayag. Ipinapalam namin na sa loob ng susunod na 6 na buwan, isang pagdinig ang gaganapin upang suriin ang progreso ng pananaliksik ng punong Professor S. The VQ-Line. Isang pagdinig ang gaganapin upang suriin ang progreso ng pananaliksik ng punong Professor S. The VQ-Line. Mangyaring ihanda ang mga kaugnay na dokumento sa panahong iyon. Si Woojin ay seryosong nag-iisip tungkol sa lahat, ang pagdinig, kaya't nangangahulugan ito na ang pananaliksik ni The VQ-Line ay nasa tuktok na mula pa noong una. Bago pa man siya pumasok sa katawan nito, ito ay isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Bago pa man siya pumasok sa katawan nito, ito ay isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Naalala niya ang mga datos na kanyang nalalaman sa laro. Si The VQ-Line ay laging may titulong propesor. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pag-iisip. Marahil ang isang kondisyon ng misyon ay dapat panatilihin ang titulong ito. Kung mawawala ito, wala nang pag-asa na makabalik. Bigla, huminto si Woojin. Napagtanto niya na,
Sa ganitong paraan, kailangan niyang maghanap ng anuman sa laboratorio ni The VQ Line. Binuksan ni Woojin ang pinto sa kanyang harapan at pumasok. Nang makita ang tanawin na ito, siya ay nabigo at nag-isip. Talagang isang gulo. Si Woojin ay naglakbay-lakbay, patuloy na nagmamasid sa paligid. Tila matagal nang walang nakapunta dito. Kung si The VQ Line ay madalas na pumapasok, hindi kailanman magiging ganito kalat ang laboratorio. Bigla siyang napansin ang isang posisyon. Ang gulo na ito ay nagbigay sa kanya ng pagdududa. Ang mga bagay na iyon ay tila hindi normal. Baka ito ay nagtatago ng isang bagay. Talagang wala ng ibang paraan si Woojin. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Ngunit tiyak na ito ang pinakamahusay na paraan upang hadlangan si Kulin. Sa kanyang isip, siya ay labis na nagpapasalamat na natutunan niya ang kontrol ng mga bagay. Ang aklat sa sahig ay agad na nasa kanyang mga kamay. Binuksan ang aklat na ito. Si Woojin ay bumubulong. Inencode niya ang lahat ng resulta ng pananaliksik upang maiwasan ang pagnanakaw. Ngunit biglang nagbago ng kulay ang aklat sa asul, walang silbi. Walang natutunan. Isang malakas na sinag ng liwanag ang bomb alert sa buong silid na ito. Ang dilaw na liwanag na ito, napakaliwanag. Tila ang kanyang pananaliksik ay talagang kamangha-mangha. Ang liwanag ay umabot sa bawat sulok ng silid. Ang mga bagay na nakita niya ay dahil sa kombinasyon ng kanyang kakayahang hatulan at maliit na pananaw. Talagang nakikita, ngunit hindi pa rin masyadong nasisiyahan si Woojin. Gayunpaman, ang pananaliksik na ito ay hindi pa kumpleto. May mga bahagi na punit-punit, maraming kulang, at maging ang loika ng bahaging ito ay ganap na mali. Napansin din niya ang kahinaan nito, ngunit sapat pa rin itong kahanga-hanga upang pukawin ang reaksyon ng tagahatol. Tiningnan niya ang larawan sa basag na relo, at hinulaan ni Hernani. Iyon ba ang nasunog na si Hernando Luna? Malamig ang mukha niya, at sa isip ay naisip, naiintindihan ko na. Tila ang ama ni Efren noong siya ay isang mananaliksik sa mataas na antas ng Devi Kulay ay desperadong sinubukang itago ito. Hindi tumitigil ang mga kaisipan. Ang galit ng mga salamangkero ng pamilya Luna laban sa Devi Kulay. At malinaw na dahil sa Devi Kulay, kinailangan ni Efren na mabuhay ng isang mapait na buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang relo sa kamay. Mahina ang boses. Huwag kang mag-alala, nangako siya sa sarili. Tatapusin ko ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pag-unawa. Kung matatapos ko ang tesis sa ganitong paraan, isasama ko ang pangalan niya. Naiintindihan ko ang alalahanin ng iba, bilang kapwa may akda, syempre. Kailangan ko rin ng sariling tagumpay kaya hindi pwedeng pangalan lang niya ang nakalista. Sa kapehan sa loob ng universidad, Lighter Ender Coffee. May isang tao na malakas ang boses. Naiintindihan niyo ba? Kailangan nating magkaisa bilang mga karaniwang tao. Direktang sinabi ni Julie ang kanyang pananaw. Sa klase na ito ay may 30 estudyanteng mula sa karaniwang tao lamang. Kung hindi tayo magtutulungan, hindi may iwasang maghirap tayo dahil dito. Siyempre, tinanong niya si Efren, iniisip mo rin ba iyon, hindi ba Efren? Kahit na dati akong maharlika, napabuntong hininga si Efren, umiinom ng tsaa, ngunit ngayon wala na. Wala ng teritoryo o tirahan, paano pa siya tatawaging maharlikang babae? Nagpatuloy si Julie sa pagtatanong, tandaan mo, Julie. Kailangan mong sumali. May isa pang batang babae na nagsalita, ikaw ang kinatawan ng mga karaniwang tao, kaya naman sumang-ayon si Julie. Tama. Ikaw rin ay naging biktima ng Devi Kulay, pagkatapos marinig iyon. Ngunit pinutol ni Efren ang salita, iniisip nila na ako ang pinuno ng mga karaniwang tao siguro. May isa pang batang babae na nag-alala at nagtatanong. Pero kung gusto nating magtatag ng isang club, kailangan natin ang pahintulot ng isang propesor na tagapangasiwa, hindi ba? At siguro ayaw ng mga propesor na magtipon-tipon tayo. Hindi pa naisip ni Julie ang isyong ito. Ito nga ang pinakamalaking hadlang. Nagsimula silang mag-usap ng masigla. Iba't ibang pangalan ang nabanggit. Paano naman si Profesor Devi Kulay? Kilala siya bilang taga-suporta ng mga matatabang maharlika. Paano naman si Profesor Camilo? Huwag nang banggitin ang pangalan niya. Kapag nakita ang mga karaniwang tao ay agad siyang lumilingon. Isang lalaki na matatag ang loob ang nagsabi. At syempre, si Profesor Devi Kulay ay hindi na dapat isipin.
Nakatuon si Efren. Ngunit sa ibang bagay, hindi ba sila apektado doon? Sana ay iniwan na nila iyon. Pinutol ni Julie ang kanyang mga iniisip. Tama si Efren. Subukan mong tanungin si Professor Devi Kulay. Hindi pa naintindihan ni Efren ang nangyayari nang bigla siyang utusan. Hihilingin mo ba ito para sa amin? Sumang-ayon ang isa pang lalaki sa ideya ni Julie. Oo, kung iisipin, patas naman siya, pantay niyang tinitingnan ang lahat. Maharlika man o karaniwang tao. Muling tinanong ni Julie si Efren. Tinulungan ka ba niya na makaligtas sa parusa? Hindi ba ibig sabihin nito na pinapansin ka niya? Naguluhan si Efren, agad niyang itinanggi, wala nang ganoong bagay. Iniisip niyo siguro na mabuti ang propesor. Hindi niya inasahan na mauuwi sa ganitong sitwasyon. Bakit kaya ganito ang naging atmosfera? Ayokong makialam sa Devi Kulay. Natakot si Efren at tumakbo palabas, hindi ko talaga gagawin iyon. Nang makita ito ni Julie, agad siyang sumunod, huwag mong sabihin iyon. Pag-isipan mo muna. Ngunit matatag si Efren, totoo ang sinasabi ko, mali ang pagkaintindi niyo. Kung gagawin ko, kabaligtaran ang mangyayari. Habang mahigpit na hawak ni Julie si Efren, may isang tinig na kumuha ng kanyang pansin. Napansin ni Efren ang kakaibang mukha niya at agad na tinanong, "Anong nangyari, Julie?" Nang lumingon si Efren, nag-aalalang mukha si Julie. Malamig na sinabi ni Woojin, "Lumayo ka." Nang makita niya sa likod, namutla ang mukha ni Efren, Devi Kulay. Nakatayo pa rin si Efren na tila walang malay sa iniisip, Devi Kulay. Lumayo si Julie sa isang sulok, hinihikayat niya si Efren, "Kaya mo yan, Efren." Ngunit sa isip ni Efren ay may hamon. "Julie, kailan ka dumating dito?" Duwag. Lumakad lang si Woojin na parang hindi siya pinapansin. Nang aalis na siya, tinawag ni Efren, "Professor Devi Kulay." Nahihiya siyang iniabot ang papel sa harap niya. "May paggalang. Gusto kong magtatag ng isang club. At kailangan ko ang pirma mo para aprobahan." Sa puso niya ay nagpasya. "Bahala na." Para bang hindi pumayag si Woojin, sinabi pa niya, "Hindi kita aabalahin. Pero nag-aalala ako na baka ayaw mo sa mga club na may mga karaniwang tao." Labis ang kanyang pagkabalisa. Ayokong makialam sa Devi Kulay. Ngunit tama si Julie. Naalala niya ang sinabi ng kaibigan. Kailangan niyang aminin na tiyak na hindi makikipagtulungan ang ibang mga propesor sa amin. Kaya sa halip na palaging abalahin tungko, ayokong makialam sa Devi Kulay, ngunit tama si Julie. Naalala niya ang sinabi ng kaibigan. Kailangan niyang aminin na tiyak na hindi makikipagtulungan ang ibang mga propesor sa amin. Kaya sa halip na palaging abalahin tungkol dito, ngunit tinanggap ni Woojin ang aplikasyon nila. "Subukan natin." Tiningnan niya ang ilang papeles at nagpayo, "Ipadala mo ang mga detalye sa akin sa opisina." Ang ugali niya ay talagang ikinagulat ni Efren. Ibinalik ni Woojin ang aplikasyon, kinuha ni Efren. Oo. Nang muling tingnan ang aplikasyon, hindi siya makapaniwala. Totoong pinirmahan niya. Nakatingin siya sa likod ni Woojin. Pumayag siya sa tesis. Si Devi Kulay na propesor. Tumakbo si Julie upang tulungan at tanungin. "Talagang nakuha mo ang pirma niya?" "Hindi ko inaasahan ito." Patuloy ang iniisip ni Efren. "Pero bakit? Tulad ng sa disiplina komite, bakit siya mabait sa akin?" Narinig ang boses ni Woojin mula sa isang silid-aralan. "Ang leksyon ngayon ay tungkol sa pag-unawa sa purong elemento. Tulad ng alam nyo, ang elemento ang pundasyon ng lahat ng mahika. Ngunit marami pa ring salamangkero ang hindi nakikilala ang pagkakaiba ng klasifikasyon ng mahika at purong elemento." Nakatuon siya sa pagtuturo. Halimbawa, sa itaas. Hindi tumitigil ang isip ni Efren mula noong araw na iyon. Ito ay dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Nagsimulang magkunot ng noo si Efren, naglalaban-laban ang kanyang isipan. Nakatingin siya ng matindi sa taong nagtuturo. Baka awa lang, siya ang nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan. Kahit na mabait siya ngayon, peke lang ang lahat. Madilim ang kanyang panig, mahigpit ang pagkakahawak ng kamay. Kung talagang nararamdaman niyang nagkamali siya, dapat ipakita niya ang tunay niyang mukha sa mundo. Nakita ang ekspresyon niya, nag-alala si Devi Kulay, tanong niya, "Ayos ka lang ba, Efren?" Sa puntong iyon, tila nagising siya mula sa malalim na pag-iisip. "Ano?"
Direktang sinabi ni Devi Kulay ang kanyang iniisip, hindi ka mukhang maayos. Pinayuhan niya si Efren, huwag pansinin ang mga iyon. Wala silang ginagawa kundi magsalita ng walang kwenta. Ngunit hindi niya maintindihan, ano ba ang sinasabi niya? Tila tinutukoy niya ang mga tao sa itaas. Anong ginagawa ng mga salot na iyon dito? Bakit sila nakatingin sa amin? Tinitigan siya ng mga iyon ng masama. Nakakadismaya. Labis ang pagkadismaya ni Efren. Naging pangkalahatang kaaway na siya ng mga maharlika pagkatapos ng insidenteng iyon. Kahit na siya mismo ay isang maharlika, alam ni Efren na nag-aalala si Devi Kulay para sa kanya kaya agad siyang nagpakalma. Ayos lang yan, Devi Kulay, ganyan sila palagi, magtuon ka na lang sa leksyon. Sa itaas, seryosong nagtuturo si Woojin. Ang mga mahikang ginagamit ninyo hanggang ngayon ay may loika sa bawat guhit. Nagsimula ulit mag-isip si Efren. Pero narinig ko na kakaiba ang leksyon ni Devi Kulay. Habang nagpapakita ng mahika si Woojin, ipinaliwanag niya ng maayos ang mga patakaran. Kung magdagdag ng 2 guhit sa mahikang pananggalang na ito ng apoy, maaaring magbago ang sa itaas. Seryosong nagtuturo si Woojin. Ang mga mahikang ginagamit ninyo hanggang ngayon ay may loika sa bawat guhit. Nagsimula ulit mag-isip si Efren. Pero narinig ko na kakaiba ang leksyon ni Devi Kulay. Habang nagpapakita ng mahika si Woojin, ipinaliwanag niya ng maayos ang mga patakaran. Kung magdagdag ng 2 guhit sa mahikang pananggalang na ito ng apoy, maaaring magbago ang kulay dahil ang 2 guhit na ito ang nagtatakda ng kulay ng apoy. Kinuha niya ang isang asul na libro, ito ang nilalaman ngayon. Binuksan niya ang isang pahina at nagpatuloy, apoy na dumadaloy. Hindi nagkamali si Efren. Sa simula, ang leksyon ni Devi Kulay ay paraan lamang niya upang ipakita ang kanyang sarili bilang propesor. Ngunit ngayon, ang mga leksyon mula kay Kim Woojin ay isang magandang representasyon ng mahika. Mga malikhaing paliwanag na nakabatay sa malalim na pag-unawa na nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng mga estudyante na naroroon sa klase. Pati na si Devi Kulay na nawalan ng kasiyahan sa pag-aaral dahil sa kanyang likas na talento. Kinolekta ni Woojin ang mahika. Tulad ng alam ninyo, ang spell na ito ay ginagamit para tumawag ng tubig. Kuya, ang 3TVS na simula ay gumawa ng modelo para sa kanila. Ngunit kapag pinagsama sa spell ng apoy, agad na nagbago ang kulay nito sa kulay lila, magiging ganito ito. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay labis na namangha. Lahat ay humanga. Ito ay tunay na naipasa. Ang apoy ay dumadaloy na parang tubig. Nagulat siya dito. Hindi niya inaasahan. Hindi niya inakala na ang leksyon ng guro ay magiging ganito kamakatwiran. Karamihan sa mga henyo na mahiko ay gumagamit ng intuwisyon sa pagcast ng mahika. Kaya para sa kanila, ang loika ay parang isang mahigpit na balangkas. Kung lahat ng mga mahiko ay inuuna ang loika, magiging isang bagay ang mahika na nakakulong sa isang balangkas. May katuturan ito. Kung masyadong mag-focus sa loika, hindi sapat ang oras para sa practice ng mahika. Ang pagsubok na intindihin ang buong mahika gamit lamang ang loika ay napakabagal at nakakahadlang pa sa pagsasanay. Ito ang paradox ng mahika. Para maging isang natatanging mahiko, kailangan ang matalim na intuwisyon. Ngunit ang mga natatangi ay hindi maipaliwanag ang kanilang intuwisyon. Nakatingin ng matindi sa mga walang kwentang bagay, hindi niya inakala. Ngunit isang taong pinagdududahan ng publiko tungkol sa likas na talento, nagtuturo ng leksyon na nakatuon sa loika ng ganito kalalim. Halos imposible ito. Paglabas mula sa akademya, kinilala rin ni Efren na iba ito sa mga chismis. Labis siyang nagulat dito. Hindi pa siya kailanman nakapokus sa isang leksyon ng ganito. Bumalik si Efren sa dormitoryo ng Tore ng Mahika. Huminga siya ng maluwag. Tila walang magawa. Tinitingnan ang bagay sa harap niya. Wala na siyang magawa. Hanggang kailan kaya nila ipagpapatuloy ang mga kalokohan na ito? Ang mga nakasulat sa pinto ay makikita. Basura ito. Umalis ka dito agad. Hindi karapat-dapat dito. Napansin din ni Ifayhenyo mula sa insidente kay Devi Kulay na mas malala pa ang nangyayari. Tinitingnan ang nakasulat sa card. Sertipiko ng sponsorship. Kinuha niya ang card. Patuloy ang pag-iisip sa ulo niya. Kung mag-iisip pa siya, naloko siya,
Hindi ito totoo. Sino ba ang tahimik na sumusuporta sa kanya? Kung pati ang pamilya ni Julie at Devi Kulay ay galit sa kanya. Sinubukan niyang tingnan ang lahat sa positibong paraan, pero mabuti rin. Maaari niyang i-report ito bilang peke at makatanggap ng gantimpala. Lumipat ang eksena sa ibang lugar, opisina ng pamamahala ng Mahika. Narito si Ifayhenyo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa katotohanan ito. Totoo ito, naalala niya ang mga narinig. Ano ba? Kinumpirma ng guro sa departamento. Hindi ito peke. Tunay ang selyo, pero hindi pa rin makapaniwala si Ifayhenyo, nagsisinungaling siya. Labis siyang nagalak, ang buong mukha niya ay nagningning, totoo ba ito? Ngunit hindi niya inisip na tiyak na ito ang magpapagising sa kanya. Magising na siya, matapos ang ilang kalokohan, nagising na siya, walang nakakakita sa kanya. Tama ba? Maingat siyang yumuko upang pulutin ang mga papeles. Paano kung malaman ng iba na may 100,000 LN siya? Mas mabuti pang maghanda ng emergency na malita kung sakaling may mangyari. Dapat hindi siya pumunta sa opisina ng pamamahala ng Mahika. Naalala niya ang empleyado na seryosong nagtanong sa kanya. Ano bang tanong iyon? Naguluhan si Ifayhenyo, kakaiba rin ang tingin sa kanya ng empleyado. Baka gusto niyang kunin ang pera niya. Siyempre, nawalan siya ng kontrol. Dapat mas mag-ingat siya. Humiga si Ifayhenyo sa sahig, nasasaktan siya. Talagang masaya siya, parang panaginip ito, pero hindi pa siya ganap nagising. Napaiyak siya sa sobrang saya. Umupo siya at pinunasan ang luha. Ito ay luha ng kaligayahan. May nakilala ang kanyang talento. Sinabi niya sa sarili, may kabutihan pa rin sa mundong ito. Kailangang bumangon. Susubukan pa niya ng kaunti. Sa mansyon ng Jukerlay, Pamilya 2D Kenneth, hindi makapaniwala si Ezra at muling tinanong ang tagapag-alaga, totoo ba? Tinitingnan siya ng tagapag-alaga at tiniyak, oo. Ngayon ay papunta siya sa auction ng Tatsen Jewel Book, malamang nandun na siya. Nang malaman na pupunta talaga si Devi Kulay sa auction, lumitaw ang pagkairita sa mukha niya. Iniisip ang pera na mawawala sa hangin, nagalit siya. Noong nakaraang taon itinapon niya ang 10 milyon LN. Ano kaya ang gagawin niya ngayong taon, kung magdudulot pa siya ng panloloko? Hindi niya siya patatawarin. Anong pangalan ng lungsod? Auction ng Tatsen Jewel Book. Sa panahong ito, hindi pa alam ni Devi Kulay na haharanggan siya ng kanyang half-sister. Ngunit naglalakad siya sa pasilyo na may kagalakan sa puso. Sa wakas ay mabibili niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Naglalakad siya sa pasilyo na may kagalakan sa puso. Sa wakas ay mabibili niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sa unang pagkakataon na ginamit niya ang divine power bilang pangunahing Mahika. Napagtanto niyang kailangan niya ng ilang metal para punan ang kakulangan sa talento. Ang dala niyang gamit ay gawa sa 7 bakal, ngunit pansamantala lamang ito. Binuksan niya ang pinto ng waiting room at isinulat ang presyo ng libro.